Isa ka ba sa mga Noiti na nahihiyang magpakilalang galing sa Pilipinas? Dahil siyempre mga dayuhan hindi maiwasan na inuhusgahan kayo. Ang dami-dami kasi mga nag-message sa akin recently. Yung inbox ko nga sasabog na sa dami. Pero nababasa ko yung iba, sinasabi nila na yun nga, imbis na Pilipino, sinasabi nila na galing silang Vietnam o Indonesian sila. Yung iba Thai, yung iba naman sinasabi yan, yung mga bansa sa Southeast Asia na katabi natin, pwera lang sa sarili nilang nationality na Pilipino. Huwag na kayo magtaka kung bakit. Siyempre, na-experience ko na yan. Yun nga, sa ibang mga video ko, sinabi ko na talagang nadidiscriminate ako hindi dahil sa mahirap lang ang Pilipinas, no? Kundi sa mga nababalitaan nilang mga kagarapalan nga ng mga government official sa atin. Na para bang hindi uso ang salitang disiplina sa bansang Pilipinas. At ano pa nga asahan nila sa tao mismo, no? Kung ang bansa mismo hindi na bibigyan ng disiplina yung mga gumagawa ng mali, yung mga tiwaling mga opisyal, diba? Siyempre, sila ba magtitiwala sa mga trabahante nilang ganun? Shout out sa Reaction Vlog, YouTube channel. Please like and subscribe. Mabuhay kayo. Siyempre, pag-iisipan nila ng mali. Halimbawa, pag-iisipan nilang pagnanakawan sila. Too much emotional damage na to, no, para sa mga OFW natin kasi stress na nga sila sa trabaho nila. Tapos madadagdagan pa ng ganun yung magkakaroon ng psychological effect yan na siyempre mababawasan yung kumpiyansa nila sa sarili nila dahil nga nagkakaroon ng stigma yung gine-generalize na ang tingin ng mga dayuhan sa mga Pilipino. Kita nyo dito sa Singapore, ayan paligid ko, napakalinis, napakabango ng mall kumpara sa mga environment natin sa Pilipinas na napakabaho, puno ng basura sa paligid, baku-baku ang mga kalsada, hindi naayos ang flood control. Kaya tinan nyo yung nagkaroon ng malakas na ulan dyan a few days ago, nakita ko para ng karagatan yung dun sa expressway, sa daanan. Dahil siyempre sira-sira yung mga flood control. Yan, ang daming nangamatay dyan, di ba? Tapos itong mga pinklawan na to, parang hindi sila nagigising sa kanilang mahimbing na tulog Kasi parang gusto nila talagang pagkaisaan, nakikiisa sila dun sa mga gumigiba kila VP Sara. Na kumpara natin yung pinag-iisipan nila, di ba? 100 million kumpara dun sa 100 billions, di ba? Parang wala pang 1% yung laki nung naging corruption scandal dun sa administrasyon nila, di ba? Kumpara dun sa binabato nila mga paratang dito kay VP Sara. Bakit hindi nyo unahin ito na ilaban nyo yung death penalty na may sulong sa atin? Yan ang unang topic na gusto kong i-open up sa inyo sa mga solusyon di ba? Hindi na tayo magbabatuhan ng mga pintasan sa mga kulay ng politika natin, Magkakaiba man tayo pero dapat meron din kayong mga ambag na solusyon. Hindi yung sisirain nyo lang yung tao tapos na. Yun ang sa akin ng death penalty. At sa mga iba rin na mga Duterte supporters dyan, gusto nila yun. Lee Kuan Yew style. Kita nyo Singapore tayo, di ba? Ang death penalty, yan kinukontra yun ng mga magagaling na kumbaga nagbabanal-banalan ng mga pari. Yung isang pari na ang pangalan yung si Flaviano. At hindi nyo na naisip mga pinklawan na wala na tayong oras, we're running out of time, ilang dekada na tayo na pag-iwanan di ba? Kailangan talaga ng isang radikal na pagbabago. Hindi yung radikal na sinusulong ni Lenin nung nakaraang kampanya. Kailangan talaga yung may kamay na bakal, di ba? Sino ang kamay na bakal dyan sa mga pinklawan? Lahat ng mga yan, ang lalam niya Mga gummy bear yan mga yan Sila Kiko. Magagaling lang yan mga yan sa pagsasalita. Magagaling yan mga yan sa mga papeles, paggawa ng mga complaint. Ganyan. Hindi natin alam kung pinagagawa lang nila yan sa mga staff nila o kung sino di ba? Pero ang may political will, tulad ni Lee Kuan Yew dito, example, kasi nasa Singapore tayo yun talaga ang magka-count at magmamatter the most. Kasi wala na nga tayong panahon di ba? Aabutan na tayo ng puting buhok bago pa natin makitang umahabol man lang tayo sa Singapore. Whereas kung tayo, susuporta na lang tayo lahat sa isang VP Sara Duterte na alam natin na may political will. Siya lang ang may political will sa ngayon sa mga napupusuang tumakbo sa pagkapangulo Mas mabilis tayong aahon at makakahabol tayo. Tutulong ang Diyos dahil meron tayong ginagawa hindi lang tayo puro salita, di ba? Nakalagay naman sa Biblia sa mga kumukontra dyan sa death penalty na pag ang gobyerno ang nag-set ng rules at ipe-penalize sa mga tao, halimbawa mga heinous crimes, yung mga grabing krimen, mga rape, yung mga talagang billion-billion na ganyang pandarambong na nakakamatay ng mga tao sa flood control, dapat talaga mabigyan ng mabigat na parusa. Kaya wag na magpakahipokrito kayo, Isipin nyo na lang
yung kinabukasan ng mga anak nyo kung wala kayong pakialam sa mga sarili nyo. Sa mga tol natin dyan na balak maghanap ng chicks sa ibang bansa, no? Yung mga gusto ng Japanese, mga Korean, o kaya mga Chinese, huwag nyo nang pangarapin sa ngayon habang presidente yung si Bongbong. Kasi ang baba talaga ng tingin sa atin ng mga dayuhan. Kita nyo, talagang paglabas nyo ng Pilipinas, yung tingin sa inyo ng mga dayuhan ganito. Pataguyan, no? Siyempre, hindi nila babasusin kayo ng harap-harapan. Pero pag sinabing Philippines, imbis na sabihin wow, ang reaksyon nila, talagang parang may hidden meaning talagang sa sarili nila, sa loob-loob nila gusto nila sabihin na kawawa naman to, di ba? Isa lang tong langgam, parang ganun. Kasi kita nyo yung billion-billion na flood control projects nga na-expose yan Pag sinearch yan sa internet, talagang kahit saang bansa ka, makikita mo yung kagarapalan, kakupalan nitong mga Philippine politicians natin ngayon, di ba? Siyempre, yung mga tao, di may iwasan na iisipin nila na ganun ng mga Pilipino, no? Kasi sabihin nila, nature ng mga Pinoy na magnakaw at mga mandarambong, ganyan. Uy, medyo katunog yun Experience ko, no? Kasi ako, siyempre, nagpunta na rin ako ng Korea. Ang nangyari dyan sa akin, siyempre, naghahanap tayo ng mga Koreano maganda, di ba? Yan, may mga nakadate din tayo. Although medyo choosy tayo mga tol kasi siyempre si God ang bibigay pipili para sa atin ng the best, di ba? Hindi tayo magsisettle for less. May mga nakadate pa rin tayo, mga maganda mga Koreano dati. Pero may isang experience akong hindi malilimutan yung nag-date kami mga unang beses. Okay, akala nga niya hindi ako taga Pilipinas kasi akala niya yung isa akala galing ako France, yung isa galing US daw ganun. O Europe ganyan. Europe ang naalala ko sinasabi nila Tapos yun nga, sabi sa akin ganyan, okay daw ako, tapos yung mga ginagawa ko ayos din, nakikita nilang tumutugtog ako ganyan. Pero yung nabanggit ko ng home country ko, Philippines, sa Filipino ko, talagang nakita ko yung reaction sa mukha mga tol parang na-disappoint no. Kasi syempre kahit na maganda lalaki tayo syempre no, narinig nila yung salitang yun, yung Pilipinas, negative agad yung pumasok sa isip nila. Talagang nakakaya. Tapos ang nangyari pa niyan, nung mga unang date namin ito, sinasabi kong isang babaeng to, isang chicks na to, no. Okay, maganda yung tiwala sa akin. Tapos nag-usap kami, hangang-hanga siya, ganyan. Tapos nung nalaman na niyang galing Philippines, yung bag niya nun, dinala niya. Nung nag-CR siya, natakot siya, ganun. Parang inisip siguro na nakawang ko kasi nga, siguro Pilipino ganyan sabihin nilang ganun So talagang nakaka-apekto talaga ito sa reputasyon natin internationally, no? Hindi lang sa bansa natin, pero nakakaawa din yung mga Pinoy na makakadanas ng ganyan dahil sa ginagawa mga pandarambong ng gobyerno natin. Halimbawa, yung mga dayuhan, isipin na ganun tayo lahat. Tapos yung aliit ng tingin, akala nila lahat ng mga Pinoy, mga factory workers, ganyan, akala nila mga Pinoy, mga katulong, mga chimay, ganyan, akala nila mga naghahanap ng mga Amerikanong mayayaman para sponsoran sila sa US at bigyan ng green card. Akala ganun lahat, pero hindi naman talaga ganun, no? Kasi ang daming mga galing na Pinoy, pero dahil nga sa ginagawa nitong gobyerno natin na hindi nila pinapanagot yung sangkot sa billion flood control projects, no? Parang okay lang magnakaw parang ganun yung dating Tapos yung pinapansin ngayon, yung kaguluhan, yung nangyari sa Senate nga nitong nakaraan, na nababalita. Parang ang nangyayari, ang bansa natin is in chaos Ganun ang tingin na parang wala tayong sarili mga korte, na parang pinamimigay na natin yung soberanya natin sa ibang bansa, na gini-give up natin sarili natin mga kadugo, nagiging makapili tayo, di ba? Hindi lang yun ang isipin sa atin. Sabihin pa sa atin ng mga dayuhan, mga tayo, mga traidor, traidor nga yung grabe naman, 'di ba? Meron ng magnanakaw, meron pang traidor. Tapos yun nga, yung baba ng tingin, mga uneducated, low class people, 'di ba? Na intellectual capacity mababa kasi hindi nakapag-aral ganyan. Paano yung education system natin, 'di ba? Paano gaganda kung hindi nabibigyan ng sapat na effort ng pamahalaan, 'di ba? Ang ginagawa nila yung mga kalsadang hindi naman kailangan ayusin, nire-repair, billion tapos eto nasangkot na nga, na-expose na yung flood control project, DPWH. Wala naman nangyari. 'Di ba? So yung kawawa dito, yung mga lumalabas ng bansa, yung mga madaldal naman sa social media na mga mahilig mag-keyboard warrior. Hindi nila alam kasi akala nila normal pa lahat. Akala nila
okay pa lahat dyan. Pero pag yung mga yan, bumili ng ticket papalabas ng bansa, no, nag-Taiwan yung mga yan, nag-Hong Kong o kung saan man, makikita nila na napakalayo ng serbisyo ng gobyerno sa kanila, no. Tsaka yung infrastructure, tsaka yung police force, yung law and order, pagka may kasalanan ng isang tao, isang taong gobyerno, pinapanagot. Ang mga tao talaga nagagalit pagka nakikitang may kamalian sa gobyerno eh. Yun ang sa ibang bansa eh. So, yan. I still look forward no na mga tao sa atin magkakaisa no for the common good na para sa kakaangat ng bayan natin. Pero hindi tayo kailangan puro salita lang mga tol, kailangan na extra effort tayo ngayon kasi lalo na ngayon ginigiba nila itong si VP Sara. Gusto nila kasi malalam niya mga leader. Ayaw nila ng mga tungkol sa death penalty. Next topic natin yan no. Ayaw nila ng mga ganun kasi syempre malalikwan new style. Yan ang kailangan natin eh. Wala na eh, desperado na tayo kasi napag-iwanan tayo ng ilang dekada na. 'Di ba? Hindi na tayo pwede magbagal-bagal mga tol, yan ang reality no. Pero ano tong ginagawa ng mga ibang supporters nitong ngayon sa administrasyon? Gusto nila malamya, ayaw nila ng mga ganong pro-death penalty kasi yan, gusto nilang kampihan yung mga merong isang pari na yung naging addict ng ilang taon, 10 years, 15 years ba yun? Nakalimutan ko yung pangalan eh. Yung mga ganun yung gusto nila, yung mahilig makisawsaw na hindi naman talaga para sa bayan yung motive para sa akin, no? So, alam niyo mga tol yan, magtulungan na lang tayo, no? At saka, yan, makakabangon tayo basta syempre, may pagmamahal tayo sa bayan natin, no? Maraming salamat.